sa lahat ng bumubuo ng agreements, sa mga union president, sa legal department, HR department, lalo tigit sa management, sa president ng Jack Liner. Thank you po sa isang pagkakataon pa. Safe come back to me. Thank you. Post mo agad yan, ha? Submitting to one another in the fear of God, wives, submit to your own husbands, as to the Lord. Husbands, love their wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might fight and cleanse her from the washing of water by the word. Maaari ko bang makita ko yung mga magagandang ngiti? You know, ang inyong tumingin ko dahil sa buong smiley face ng person. And nakaka-text po pala dito kapag kapag hindi po hindi. Anyway, I was given a task. Well, that task is my privilege po na mag-speak. Kung nakita niyo po yung mensahe ay parang pang-pamilya, pang-mag-asawa. I can assure you po that this is for the youth. This is not for, hindi lang siya para sa mag-asawa. But I can assure you po, kung sino po ang mga single dito, ay para din po sa inyo. Hindi po ito para lang po sa mag-asawa na kinasal na, nagsasama na. Ito po ay para din sa mga kabataan na nag-iisip na mag-asawa at nagpo-contemplate na maghanap ng kanilang mga partner. Alam niyo po, gusto ko lang pong purihin ng Diyos kasi 4 years ago, I was just trying to figure out my life. May nakita ko akong Facebook memory 4 years ago na nasa Pampanga po ako isang layman na nag-training po sa church dati. Fast forward, hindi ko po ini-imagine at hindi ko rin po pinangarap na mapatpad po sa Dalaking Church. And then, napakalaki po ng church na to. At pinapangarap ko ng ibang mga pastor, pero po ako hindi ko po siya pinangarap. Pero pinagdalaw sa akin na aking Panginoon Diyos. Nagtutugma po yung kwento kasi naghahanap daw po ang iglesia ito, ang church na ito, ng yung pastor. And timing lang kasi po mahilig din ako sa mga bata, sa mga kabataan. Ang aking passion ay ang mga youth. It breaks my heart every time I see a youth na umaalis ng church na hindi nagiging kagalakan sa kanya ang pagsisimba at pagpunta sa ating iglesia. Kaya nga po, ang mensahe ngayong umaga nito ay isang point of view ng isang tao na nag-contemplate na mag-asawa. Brother Kevin, ano po ang kiramdam? Pagka nandiyan ka na. Kasi po, nung ako po ay wala akong partner. By the way, ang aking partner po ay nasa ibang bansa. If you are watching this, thank you for guiding me. Thank you for helping me. At nandito ako ngayon dahil din sa tulong mo. And if you are watching this, may the Lord bless us at magtuloy ang ating mga plano sa buhay. Amen? So may mga asawa po dyan, sa pakisabi nga po, amen. Masaya ba kayo na may asawa kayo? Yung mga walang partner, say, praise the Lord. Masaya ba kayo na wala kayong mga partner? Yun, maganda. Amen. Alam niyo po, nung ako'y wala akong partner, sikat na sikat ang book na I Love You. Sino nakabasa
Aba, meron. Nung binabasa ko po siya, doon po na-quote yung love is not a feeling. Ha? Sino pa minag-quote sa quote na yun? Love is not a feeling. Tapos po kamay, sino mga nakabasa, naalala niyo po ba yun? Nung binabasa ko po yun, sabi niya, love is not a feeling. So sabi ko rin, nararamdaman ko. Then I realized na yung ating mga book ay hindi siya yung ma-cover lahat ng pangangailangan ng isang nag-iisip pumasok sa isang relationship. I'm not saying that it's not a good book. It's a good book actually. To inform you na meron something more than just a feeling. Masabi ko sa book, love is not just a feeling. It's a principle. So yung feeling dapat mag-under siya ng control ng principle. Kaya kung pag umahanap ng partner, dapat hindi nangingibabaw ang emosyon natin. Nangingibabaw yung ating prinsipyo na pinangahaw. And nung medyo, sabi ko tapos na, magbasa pa ako. Letters to Young Lovers. Sino pong pamilyar doon sa Letters to Young Lovers? Nung binasa ko po siya, sabi ko hindi siya para sa akin. Kasi yung sinasabi ko mga advices ni Mrs. White is nakadepende ko ng sitwasyon ng kanyang sinasabihan o binibigyan ng advice na couple. So hindi siya para sa akin na nag-iisip na pumasok sa isang relationship. Alam niyo po, ang aking journey sa paghahanap ng relationship ay kilala niyo po si Sakurai. Yung laging palpak sa babae. Nung bata po ako, nanonood ako ng Islam ba? At ang isang bida doon, ang pangalan niya is Sakurai, lagi siyang palpak pagdating sa babae. Ganun po ang inyong lingkod. And actually, yung partner ko po ay siya ang aking una na girlfriend. Noong ako po ay 30 years old na. Kita niyo po, kung gaano po ako kamana sa babae. Inumpisahan ko ng 15. Nakahanap ako ng 30 na ako. And then, kung binabasa ko po na yun, I realized na parang kulang, meron akong hinahanap. Then I tried, actually yung partner ko po, tinry namin maghanap ng book na magkakaroon ako ng isang angulo, isang view, na kung saan iba sa aking mga nabasa. And that was the time na na-encounter ko po yung book na The Meaning of Marriage ni Timothy Keller. Nung binabasa ko po yun, doon ko po nakita yung pag-ibig through the lens of the gospel. And love becomes more powerful and mas gugustuhin ko yung ganong klase na pag-ibig. If we look at marriage as an economic proposition, magkakaroon po tayo ng ibang reaksyon, ibang pakikitungo sa partner natin. Ano kung ibig sabihin sa economic proposition? Sa panahon po natin ngayon, sa mga kabataan, they don't want broke men. Ang yun po yung nakikita ko po sa internet. Sa mga kabataan natin, nakikita niyo po ba yung mga ganong klaseng prinsipyo? Broke men. I don't deserve. Nakikita niyo po? Ito po ang nakakalungkot para sa akin. Gusto ko mag-comment, brother David. Pero hindi pwede. Kasi yung aking view ay iba. Kasi tinitingnan ko ang marriage through the lens of the gospel and I see it in the light of the gospel. Nakikita ko kung gaano maganda ang marriage kasi ito po ay instituted by God at ito hindi ginawa natin. Ito po ay isa sa mga ginawa ng Diyos, even the entrance of the sin. So it is a wonderful tawag dito, endeavor. It is a wonderful relationship between the two person na mag-asawa. Kaya naman nalulungkot ako na yung aking mundo ngayon ay ibinaba yung value ng marriage sa isang bagay na hindi na gustuhin ng mga tao. Alam niyo, panahon na yun, mas
Ayun po yung nakakalungkot na part. Ang pag-aalaga ng mga hayop ay hindi naman masama. Pero hindi ko po din sila masisi. Kasi they have a different view about marriage. Kaya nga po, ang message ko ay entitled Marriage for His Glory. Kasi it is designed for us to be developed and become a Christ-like in our character. Hindi po siya dinevelop para lang po magkaroon tayo ng kompanyo. Hindi lang po siya dinevelop para magkaroon tayo ng makakasama sa buhay. Ang sabi nila, pag malungkot ka, mag-asawa ka. And that's true. Magkakaroon ka ng kasiyahan pag may asawa. Pero hindi lang po iyon. Marriage was designed para magkaroon po tayo ng development at maging kagaya natin si Jesus. Amen po ba mga kapatid? Di ba nabago po yung pananaw niya sa pag-aasawa? Kasi ang sabi nila, kapag nag-asawa ka, sa una lang mahirap, mali. Kasi habang tumatagal, mahirap siya ng mahirap. Sabi nila. Pero that is true. Mahirap po talaga kung may asawa. Mali. Hindi ko po alam kung pero sa aking experience na may partner, parang mahirap. Pagka nandun yung nasa phase ng cycle yung babae, na talagang nagbabago yung mood. Alam niyo po yung pinakamahirap para sa akin na isipin, sabi ko, ganun pala yung babae. Biglang masaya, mamaya, biglang magkakain, mag-iiba na naman. Mamaya, mag-iiba na naman. Hindi ko na maintindihan. Pag sinabi niya, hindi kita na, pero pala niya ako. Eh sabi ko, ang hirap naman ito. So that's why, kailangan natin tingnan yung pag-aasawa through the lens of the gospel. Kasi it's true, marriage is hard, but it is also a wonderful journey for both. Mahirap po talaga, pero it is also a wonderful journey sa mag-asawa. Amen ba? Parang ayaw niyo po mag-amen na. Hindi ba kayo nasisiyahan sa journey ninyong mag-aasawa? Kaya nga po, titignan po natin yung isang chapter ng Ephesians kung saan pinakita ni Paul kung ano yung dapat gawin ng mag-asawa at ng pamilya. So if you have your Bible with you, let's open it in the book of Ephesians chapter 5 start tayo sa verse 1. Start po tayo sa verse 1. Sabi po dito, imitate God. Imitate God. Tinignan po po yung word na imitate at yung disciple, halos parehas sila. Yung disciple, it implies imitation. Ginagaya mo yung ginagawa ng master mo. So sabi ni Paul, imitate God. That is the framework na kailangan malaman natin, especially dun sa nagko-contemplate na mag-asawa ng hanap ng partner. Ito po yung pinaka-crucial na point. Ito po yung framework na kailangan natin tandaan para sa paghahanap natin ng partner, magiging okay ang lahat. Bakit? When Paul said, imitate God, ini-expect niya na gagayahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay na natin gagawin. Nasabi na dito, therefore, in everything you do, because you are His dear children, meron tayong identity sa Kanya. Kaya tayo gumagaya sa Diyos kasi tayo yung anak niya. And ito po yung nakakatuwa sa mga bata. So may mga anak po dito. Ewan ko kung makaka-relate kayo kung sasabihin yung tama dito aming sinasabi. Meron po akong pamangkin na simula ng pagkapanganak hanggang ngayon, inaalagaan ko. And there was a time na nagbabasa ako ng Bible. Siya ay tumagi sa akin, alam mo po kapag kahit hindi mo anak yung bata, pag lagi ka niyang kasama at lagi pinapakita ako na pagmamahal, didikit at didikit sa iyo. Lagi na lang sa bahay, ito. Minsan yung tenga ko na nabibili na sa word na
So, nung nakita niya ako nagbabasa ng Bible, hinawakan niya yung isang, naghanap siya dun sa shelf ng book. Kinuha niya sa kanya, ito nagbabasa din ako. Pero hindi pa siya doon marunong magbasa na time kasi parang 4 years old pa lang siya doon. Hindi pa siya marunong. So, ano ibig kong sabihin? Pagdating sa paggaya, ang pinakamagaling yung mga bata. Yung word na imitator, maaaring natin gamitin yung word na mimic. Alam niyo yung mimic? Yung mime. Alam niyo yung pantomime? Ganun po. Ibig sabihin, we have completely imitate Jesus sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Especially, pagdating po sa pag-aasawa. Okay? Hindi kasi po, ito po yung framework na ating kailangan tandaan at isa-isip. Dahil dito po, iikot yung ating journey sa pag-aasawa. Take note po doon sa mga single at sa go-contemplate ng mag-asawa. Ang sabi dito, live a life filled with the verse 2, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. So doon pa lang sa first 2 verses, makikita na natin yung framework and yung extent ng ating gagawin para sa ating partner. Hanggang saan? Ang sabi dito, gagayahin natin si Kristo. Ano yung example niya? He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, as a pleasing aroma to God, unto death. Kaya sa pagkinakasal, till death do us part. Kasi hanggang kamatayan na yun, gagawin natin yung bagay na yun. And then sa verse 21, nakalagay po dito, i-skip na po natin yung iba. And sabi dito, and further, submit to one another out of reverence for Christ. Maraming nagsasabi, kaya ayaw nila mga babae, alam niyo po yung mga babae, gusto nila maging strong, independent woman. Tama? Kaya ayaw nila mag-submit sa mga lalaki. At pag walang submission po sa marriage, masisira po ang inyong relationship. Bakit naging maganda ang submission? Sa tingin nyo? Kasi una pa lang, sinabi na ng verse, gagayahin natin ang ating Panginoon. At mamumuhay tayo ng may pagmamahal sa ating puso. Mga girls, mga ladies, di ba mahirap magsabi kapag yung nakikita mong partner o yung partner mo, hindi mo nakikita na pwede ka magsabi. Pero once nakita mo na loving yung partner mo at inaalagaan ka ng maayos, talagang lahat ng ayaw mo, ginagawa niya. Ayaw mo magsahin, siya magsasahin. Ayaw mo maglaba, siya maglalaba. Di ba ang sarap magsabi doon? Ayaw mo, tama mali. Amen? Kaya yung tunay na lalaki, igasin. Alam niyo ba, meron po akong hinahangaan na mag-asawa ko dito sa Quezon City. Kaibigan ko po siya. Yung kanyang daw asawa, pag nagkikilala kami, nanonood pa nga natin video. Diba lang siya, habang nanonood. Pero siya naman, lagi naman, asawa niya ka naman ang habang nanonood na yung video. At alam niyo po, natutuwa ako na parang sinasabi ko, gusto kong maging ganitong klaseng mag-asawa. Igasin ako. Ako yung igasin. Alam niyo po kasi bakit hindi maganda tingnan sa panahon natin ngayon. Kaya ayaw ng mga tao ngayon na magsabit sa mga lalaki kasi hindi nila nakikita si Kristo sa buhay ng lalaki. Kapag hindi natin nakita si Kristo sa buhay natin, mahirap magsabit. Hindi po ito para lamang sa babae magsasabit. Ganon din po ang mga husband magsasabit sa babae. Minsan po kasi, kung titignan natin, ang pangit ang akala natin yung subordination is inferiority. Inferior na kung sino yung magsasabi. Pero sabi doon, gagawin natin yung submission out of our reverence for Christ.
gagawin natin yun as a form of our worship, our devotion. Magsasapit ako sa partner ko, hindi lang babae, hindi lang lalaki. Magsasapit ako sa partner ko kasi ito yung devotion ko sa Diyos. Nakikita niyo na po yung dynamic transformation kapag yung ating view ng marriage ay nakasentro at naliliwanagan ng mabuting pabalita ng Diyos. Nagkakaroon ng magandang meaning yung ating mag-aasawa, yung ating relasyon sa isa't isa. Bakit po ito yung aking kagustuhan ng message? Alam niyo po kanina, inisip ko, paano ba ito uumpisahan? Una, wala pa akong nasawa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero I believe na kapag naayos ang pamilya, ito po yung nakakalam ko. Kapag kasira ang pamilya, hindi lamang po yung ating society ang maapektuhan, kundi yung ating welfare sa loob ng iglesia. Kapag sira-sira ang relationship ng family sa loob ng church, magkakaproblema po ang church. That is why I want you to see your partner. Tingnan nyo nga po yung mga partner ninyo kung nandito katabi ninyo. At tingnan nyo siya kung paano siya tinitingnan ni Jesus. Kasi that's the gospel. He died for us. At yun yung gagawin natin sa partner natin. Sabi ko dito, the Lord Jesus has not been correctly represented in His relation to the church by many husbands in their relation to their wives. For they do not keep the way of the Lord. They declare that their wives must be subject to them in everything. But it was not the design of God that the husband should have control as head of the house when he himself does not submit to Christ. Ito po ang maganda sa pag-ibig. It liberates. Hindi mo kinokontrol ang pag-ibig ng tao. Nung ginawa tayo ng Diyos, out of His love, kaya nagkaroon tayo ng freedom na pumili sa ating, para sa atin. Pero may risk ang freedom. Kaya nagkasala sa kanyang. And that is why we have to remain in close relationship with our Lord Jesus Christ. Kasi bakit? Kapag hindi po nag-remain yung ating relationship, hindi lumalago yung relationship, magkakaroon ng problema yung mag-asawa. Kaya sa mga single na nagpapatemplate pumasok sa relationship, ang titignan yung una, kailangan ginagaya si Kristo. Next, he must be under the rule of Christ that he may represent the relation of Christ to the church. If he is a what? Coarse, rough, boisterous, egotistical, harsh, and overbearing man, let him never utter the word that the husband is the head of the wife. And that she must submit to him in everything, for he is not the Lord. He is not the husband in the true significance of the term. Sa ating mismo po ito. Binasa ko ito eh. Sabi ko, hindi pa pwede magpamilya, hindi ko makarelate, wala pa ako ano eh. Pero ito yung sinasabi na first sa atin. Kapag hindi nakikita si Kristo sa buhay ng partner natin, hindi tayo magsasakit. Kaya ito rin yung sinasabi ng, kung papansin niyo dito sa Ephesians chapter 5, ito rin po pumapasok yung children, obey your parents. Di ba? Nagagamit ko madalas na abuse yung verse. Kasi bakit? Tinatry nilang kontrol ng mga anak using the verse. Ginigil trip. Pero hindi naman nakikita sa kanila yung karakter ng Kristo. Anong mangyayari? Hindi maniniwala yung mga bata. Kaya babalik pa rin tayo doon sa framework. Imitate God in everything we do. Even in leadership sa loob ng tahanan. Ano yung pinakitang leadership ni Kristo? Servant leadership, pinaglilingkuran niya yung tao sa paligid niya. At ganoon din dapat yung maranasan natin sa partner natin.
natin yung bawat isa. Hindi lang yung isa. Hindi lang yung lalaki, hindi lang yung babae. Kaya nag-enjoy kayong magsabit sa isa't isa. Kasi bakit? Nagtutulungan kayo maging kagaya ni Kristo. Alam niyo po, minsan tumaagri din ako sa ano eh. Ikaw na nga ng partner ko, paaway ko pa. Ikaw na nga ng partner ko, nakaaway ko pa. May mga ganon. Pero hindi dapat ganon. Kailangan magkakampi kayo sa lahat ng bagay, lalo sa hirap ng panahon ngayon. Diesel 136. Isipin niya yung babae lang nagmamanage, babae lang lahat, or lalaki lang lahat ng tumubay. Kung wala kayong harmony sa isa't isa, paano kayo mag-overcome yung difficulties ng buhay? That's why mga kapatid, dito nagiging mahirap yung pag-aasawa and at the same time, nagiging wonderful yung journey because you have a chance na express sa bawat isa yung pag-ibig sa pamamagitan ng pagtutulungan. Sabi ni Calvin Rock, Christ's submission to the Father is not a statement of inferior rank, but an implementation of complementary function in a united endeavor. Hindi kayo magkaaway, magkakampi kayo sa buhay. At kasama ng si Kristo na ino-overcome lahat ng difficulties na mag-asawa. Kaya sa mga, ito po na-realize ko, nasabi ko sa sarili ko, yung magiging partner ko, yun na yung sana huli. Bakit? Ang hirap kayo mag-start kapag nag-break. Tapos, nahanap ka ulit, ang hirap mag-good night ulit ka na naman, mag-effort ka na naman. Alam niyo po kasi, ang aking sweetheart ay taga-Tanay. Nung niligawan ko po siya, lagi ako nasa Tanay, biyahe-biyahe. Sabi ko, sabi ko sa kanya, kung magiging tayo, wala nang hiwalayan to. Kasi pares kami nagpili, magpapakasal tayo pag ilan tayo. Okay naman sa kanya. So tinuloy ko, kasi hindi man kami magkaili, sayang na naman yung effort. Maghahanap na naman ako sa malayo, tapos dami-dami na naman. Ang hirap kaya. Kasi sinisipag ko sa aking sarili. Pinagtutulungan namin na move forward yung aming mga plano sa buhay. Kasi hindi po talaga dapat sa mga kabataan, huwag kayong magkahanap ng boyfriend lang. Maghanap kayo ng asawahin nyo na. Kasi bakit sayang pera kaya? Alam mo mo, nung graduate ako sa iyo, meron ako 5,000 na naipon. Sabi ko, ang bibili ko ito ng tablet kasi wala ko sa cellphone eh. Ang bibili ko ito ng tablet. Ano hindi ko uubos? Buti na lang sinagot ako agad. Kung hindi na ako, wala na akong pag-date. Diba? I mean, kung maghahanap lang din kayo ng partner, siguraduhin nyo na po. Nakaasawahin nyo. Kasi bakit? Kapag tinignan nyo yung partner ninyo, at naghahanap may naniligaw sa inyo, naniligaw, matingin mo, ay hindi pa siya ready. Ay, huwag mo na. Huwag niyang subukan kasi mahirap dito pala sa pinag-uusapan natin, mahirap na, oh. Yeah, choose a partner that you are willing to sacrifice. You are willing to spend your entire life. Kapag hindi, huwag na kayo pumasok sa relationship. Kasi the goal of relationship, the goal of marriage, is to help each to develop a Christ-like family. So sa Ephesians, pinakita sa atin, ito yung outline. Naglampasan na natin ito. Sabi ni, alam niyo talaga, ako talaga gusto ko maghanap ng mga babasay na mga sa pag-aasawa. Kaya ito pong ito mga author na po ito, ito po mga author na Adventist author po siya. Siya po yung author na marriage and family sa ating handbook. Ang sabi niya po doon, marriage is expected to offer growth, to be a haven of peace, tranquility, and forgiveness when we have sinned against each other. Marriage wants to be a foretaste of God's future kingdom. Kaya kung hindi nararanasan ng mag-asawa ang langit dito sa lupa, paano pa ang buong pamilya?
pili yung iyong partner, paano kayo pumapili? And that's why, first point, I want you to love like Jesus. Ephesians chapter 5, verse 25, verse 20, and 22, 27. For husbands, this means love your wife just as Christ loved the church. He gave up his life for her to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. He did this to present her to himself as a glorious church without spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. Kung magmamahal tayo, mga kalalaki, magmahal tayo kagaya ni Kristo, na kaya natin magsakripisyo sa lahat ng bagay. At ang sakripisyo natin ay gagayahin natin kung paano nagsakripisyo si Jesus Christ. Philippians chapter 2 verses 6 to 8. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Kapag nagmahal tayo, magmamahal tayo katulad ni Kristo. Pinakita niya sa atin kung paano magmahal. Kaya sinasabi ko kanina na ang pag-aasawa kailangan natin tingnan sa mata, sa lente ng mabuting pabalikan ng Diyos. Kasi nakita natin sa krus kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Isinakripisyo niya yung kanyang sarili para lang ipakita sa atin yung kanyang pag-ibig. At yun yung bagay na yun ang magbibigay sa atin ng idea kung paano natin mamahalin yung ating partner at kung paano tayo magsasabi sa ating mga partner. I realized and I learned na masarap pala magsabi sa mga babae. Sino po yung mga asawang lalaki dito na masaya na nagsasabi sa kanilang mga asawa? Amen! Mangilan-ilan lang. Bakit hindi? Alam mo, pag hindi mo na siyahan, bahala na po kayo mamaya. Ako po ang hindi ko po kayo makikita mamaya. Ipakita nyo na po na masaya kayo. Alam niyo po, nung mga bata po kami nakita ko sa aking ama, na kahit walang-wala kami, sinisikap niya na mabigyan kami at may ipakita sa aking nanay na mahal na ito. Inihala. May ibang nangyari. At nakakalungkot ay lumaki ako sa isang broken family. Kaya, hindi ko lubos maisip, minsan talaga, ang pag-iisip ko, paano ko maging tatay? Wala naman ako nakita ng tatay sa aking laki. Alam niyo po kung saan ko nakita sa loob ng church. Naging extension to ng aking family. Lumaki ako walang magulang, walang nanay, walang tatay na kasama. Pero pag-ibig ng isang ama ay naranasan ko sa mga elder, sa mga kilalang tatay sa loob ng church, sa Bethel Church, sa Las Piñas. Kaya mga kapatid, kung wala tayong idea kung paano dapat umibig, kung paano magsabi, yung mga asawang lalaki, lagi yung pong tatandaan na ang ating way ng pag-express ng pag-ibig sa ating mga partner ay kung paano ipinakita ni Kristo yung kanyang sakripisyo sa kanyang iglesia. Ayun po yung pattern. Kaya hindi pwede mawala sa mga lalaki, sa atin. Hindi dapat mawala sa atin ang laging pagbabasa ng Bible. Kasi si Kristo lagi nang binabasa sa mga. Si Kristo lagi nakikita ang nananalangin. Ganun din dapat tayo mga kapatid. Sa mga asawang lalaki dyan, basahin niyo po lagi ang inyong mga Biblia at makita ninyo kung paano umibig si Kristo sa kanyang iglesia.
Kailan ba kayo ulit nag-I love you sa mga misis ninyo? Alam niyo po, ito po yung I love you, nagbago po yung yung word. Minsan, yung I love you, love, pagluluto na kita. Meron pa kayo? May ganun pa kayo? Kung mga tatay na ganun, pasok kamay. Maging proud naman kayo. Ayaw nyo bang maging huwarang asawa? Maging proud kayo. Minsan yung I love you, love, imamasage kita. Love, sorry po. Habang ko na magsasalaba. Minsan yun yung I love you. Pero kailan kayo last time nagsabi talaga I love you, mahal naman kita. November 14 na. Or nung anniversary lang. Nung birthday lang ng partner. Hindi mo dapat. Kailangan yung sabihin lagi yun. Kasi lagi pinapakita sa atin ni Kristo yung pag-ibig na yun. Lagi natin nararanasan yun. Kaya lagi din natin iparanas yun sa partner natin. At yung mga single naman, kung hindi marunong mag-I-love you, kung hindi kayo kaya paglikuran ng mga nandiligaw o yung mga hindi nyo kaya paglikuran yung nililigawan ninyo, aralin mo. Aralin mo. Ito yung sinasabi ko, kaya gusto ko ng mga yun Kasi sila yung mga future generation ng ating church. Kapag nagkaroon sila ng problema at hindi na solusyonan, doon magkakaroon din ng problema yung future ng ating church. Kaya itong message na ito ay intended din for youth na single. Kaya makikita nyo kung ano yung hahanapin ninyo sa lalaki o yung hahanapin nyo sa babae. True greatness is not shown by playing the boss, but by taking the lower road. Sino sa inyo dito yung marunong magparaya? Kung hindi marunong magparaya, aralin. Hindi ko sinabi kung pinagawin, aralin. Ito po yung maganda sa ating journey as Christian. Yung mga bagay na hindi natin alam, natututuhan natin habang tayo managot sa pananampalataya. Amen? Yung mga bagay na hirap tayo i-give up, natututuhan natin i-give up dahil sa tulong ng Diyos. Pangalawang punto, love your partner as yourself. 28 verse 28, in the same way, husbands ought to love their wife as they love their own bodies. For a man who loves his wife actually shows love for himself. No one hates his own body, but feeds and cares for it, just as Christ cares for the church, and we are members of His body. Alam niyo po, yung sinagot ako ng aking sweetheart, naka-PDF. PDF 5. Naka-email. Alam niyo po nakalagay ito. Thank you daw kasi pinagbalat ko siya ng rambutan. Thank you daw kasi pinag-siservan ko siya ng food bago ako kumain. Thank you daw kasi alam niya kung kailan ako tutulog. Then I realized, wow, service ang pinakamagandang way to express your love. Kasi kung paano mo alagaan yung sarili mo, dapat ganun din pag-aalaga mo sa partner mo. Kaya inaalagaan ko ng mga isang sarili ko. So I gave the best service to his partner ko. Doon pa lang masusukat kung gaano ka ganda yung dynamic relationship. Then naalala ko yung stories I love you. Yung lalaki nagtatanim siya ng gulay, ng pickles. Cucumber ba yun? Ano bang tawag ko? Cucumber, di ba? Nagtatanim siya noon. Tapos yung asawa niya, ginagawang pickles yun. Nung namatay asawa niya, sabi ng lalaki, nakita siya naman, ba't ka nagtatanim ka ng cucumber? Kasi gusto ng mama mo yung gumawa ng pickles. Na-realize niya, nakita niya, na parang hindi pala gumagawa yung pickles yung asawa niya kasi gusto lang gumawa ng pickles. Gumagawa ng pickles yung asawa niya kasi nagtatanim siya ng pickles.
kapatid, sa ating partner, sa inyong mag-asawa, kailangan nakikita ninyong pinaglilingkuran niyo yung bawat isa. Kailangan pinaglilingkuran niyo yung bawat isa. Masaya kayo pinaglilingkuran niyo ang bawat isa. At masaya kayo nakikita masaya yung reaksyon ng inyong mga partner. Alam niyo po, sa buhay ng isang tao, kapag tinitignan natin ang ating Panginoong Diyos, lahat na lang na kanyang puntahan, pinaglilingkuran niya ang mga tao. Napansin niyo po ba yun? Lahat na lang ang puntahan niya, pinaglilingkuran niya ang mga tao. Ganun din dapat sa ating makita ang paglilingkod. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para doon sa tao kasama natin. Kaya nagiging maganda ang marriage. Kasi parehas yung nai-enjoy yung pinaglilingkuran niyo ang bawat isa. Sino po sa partner dito nag-enjoy yung masaya? Sobrang saya namin pag pinaglilingkuran namin ang bawat isa. Sila lang. Taas niyo po, maging proud kayo kasi doon po ninyo maipapakita yung pag-ibig ni Kristo. Dahil si Kristo, ipinakita niya yung pag-ibig niya through service. At kung hindi natin nakakalungkot pa, minsan, ginagawa kanila yung babae. Minsan, ginagawa kanila yung lalaki. Huwag dapat magkaroon kayo ng joyful moment every time na meron kayong ginagawa mag-asawa na magkasabay, na magkasama. Kasi kung hindi magiging masaya ang relationship yung dalawa. Ang pinaka-gusto ko ginagawa namin ng aming sweetheart, pag-usapan yung bagay na natutuhan namin sa Bible. Pag-usapan yung mga bagay na natutuhan namin sa mga librong binasa namin. Higit sa lahat, masaya namin ginagawa na paglingkuran namin yung isa't isa. Kasi bakit kung hindi namin gugustuhin yun, ay huwag na lang kami magpatuloy. Kasi habang buhay natin yung gagawin yung paglilingkod din sa ating mga partner. Kaya yung mga single natin mga youth, yung mga naghahanap ng partner, kailangan gugustuhin ninyo na paglingkuran yung partner na pinag-pray ninyo. Kasi kung hindi, huwag nyo na po ituloy. Ayusin nyo muna nyo po ang inyong sarili. Kasi tandaan po natin, ang sinasabi sa atin na Bible patungkol sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay tinutulungan tayo maintindihan yung gospel na ating pinoproclaim. At yung gospel na pinoproclaim natin, tinutulungan tayo maintindihan yung ating relationship bilang partner. Kaya mga kapatid, kung titignan natin yung aming mundo ngayon, dapat tayo yung unang tawag ito, forward at nagpapakita kung gaano maganda ang magkaroon ng isang partner at kung gaano maganda magkaroon ng isang Christ-centered na relationship. Kasi kung hindi, mahihirapan tayo makita yung magandahan ng pag-aasawa na pinakita sa atin sa Biblia. If we want to love in marriage as Jesus loved, we must bring this Jesus into our personal life and into our marriage and live with Him constantly. Then we will receive the strength for selfless love. Again, sa pag-aasawa, magsasakripisyo tayo ng magsasakripisyo hanggang sa tayo magpapagkasal. Ganun po katagal natin gagawin ito. Ganun po katagal natin gagawin. At yung mga bagay na ito dapat nagbibigay sa atin ng kaligayahan. At yung bagay na yun ay dapat natin nararanasan sa ating relationship, sa ating Panginoon Diyos. Kaya naalala ko po yung message ni Brother Kevin last time about sa marriage and family nito. Kaya mahalaga din yung personal family devotion. Kaya sa mga partner, dapat lagi nyo pong ipinipil up yung inyong mga tangke ng pagmamahal. Gamit nyo po yung pag-ibig ni Kristo. Lagi kayo nangingi. Nasabi ng Timothy Keller sa kanyang book, tayo ay nauubusan din. Sino po dito yung minsan sumasagot na parang sasabihin yung
source ng pag-ibig. God's love enables us to love other people, especially yung partner natin. At kung hindi natin na-experience yung araw-araw, panigurado po, mauubusog po kayo. Kaya mga kapatid, sikapin po natin na lagi natin ituon yung ating puso't isipan sa ating relationship sa ating Panginoon. Huwag na huwag po natin gagamitin yung ating relationship na yun sa ating Panginoon para kontrolin yung ating mga partner. Hindi. Gagawin natin yun kasi gusto natin mas mahalin pa natin yung ating partner. Mas mabigay pa natin yung best para sa ating partner. Ito po yung bagay na minsan nagpaparealize sa akin. Ang pag-ibig pala, hindi mo ginagawa yung bagay para sa iyo. Ginagawa mo yung bagay para sa ibang tao. Kasi si Jesus, ginawa niya yung bagay na yun para sa atin. Sinakripisyo niya ang buhay niya para sa atin. Lastly, love and discipline. Hindi po tayo itigil na mamahalin ng ating mga partner. Habang buhay natin mamahalin ng ating mga partner. This is a great mystery, but is an illustration of the way Christ and the church are one. So again, I say, each man must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Mga kapatid, so pinakita sa atin ni Pablo, pinapakita sa atin na sa bagay na ginagawa natin, sa bagay ay pinapakita natin sa ating mga partners, sa mga tao sa paligid natin, tandaan po natin na gagawin po natin yun habang buhay. Ang sabi ko sa Corinthians, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or does not demand its own way. It is not irritable and it keeps no record of being wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. Ang pag-aasawa, isang napakahirap na bagay. Kasi bakit? Ipinapakita sa atin na akala natin, kilala na natin yung mga partner natin. Pero nung nag-asawa tayo, hindi pa pala natin kilala yung ating mga partner. Sino po yung nakarealize yung gano'n at yung nagkasal? Alam niyo po kasi kung bakit? Kasi may mga bagay po tayo talagang hindi malalaman, not unless we are in close proximity doon sa tao. Kaya mas nakikilala natin yung ating partner habang tumatagal at tumatagal. Mas ginagawa natin yung mas makakapagbigay ng saya doon sa partner natin. Kaya mas ginagawa natin yung mas makakabuti doon sa partner natin. Kasi mas lalo natin nakikilala yung ating partner. Kaya naman mga kapatid, lagi natin tinitignan dapat yung mga partner. Gusto mga sikil, kaya lagi dapat ninyong titignan yung mga tao, inyong mga prospect, kung paano sila tingnan ni Kristo. Kasi kung hindi, aayaw niyo po yung ugali ng bawat isa. Imagine, pag nung nakikasal kayo sa kanya na-realize, ako ganito pala ginagawa nito. Ako ganito pala siya. Pero hindi dapat ito maging dahilan para tumigil tayo na umibig, express yung Panginoon. Kasi si Kristo, nung nakita niya ang makasalanan tayo, hindi niya inisip na tumigil. Inisip niya magpagulo at ipakita sa atin ang pag-ibig. Kaya mga kapatid, dalangin ko sa ating bawat isa, lagi natin titignan yung ating mga partner kung paano tingnan ni Kristo tayo bilang mga kasalanan. Lagi din natin tatandaan na gagawin natin yung bagay na ito habang buhay. Lagi natin tatandaan na sa relationship lagi may sakripisyo. At lagi natin gagawin yun na may deny sa ating puso kasi ginagawa natin para sa isang tao na pinangamahal. Again, love like Jesus loved. Love your partner as yourself. Aalagaan natin,
kung paano natin alagaan ang ating sarili at kung paano alagaan ng Kristo ang kanyang iglesia. And finally, magmamahalan tayo ng mga magulang. Sa mga kabataan na namin ang gusto ko lang na-mensahe sa inyo, makita niyo nawa na ang marriage ay hindi lang siya basta union ng dalawang tao. Gusto ko makita ninyo na ang marriage o pag-aasawa ay isang paraan ng Diyos para matulungan tayo ma-develop ang ating mga karakter at maging kagaya. Tandaan natin sa mga kabataan at sa mga magulang, sa mga may asawa, tandaan mo natin na ang tulong natin sa bawat isa ay matulungan ng maging kagaya ng Kristo at may paranas dito sa mundo at maranasan natin dito sa mundo ang langit kahit na nasa lupa natin. Dahil naniniwala ako na ang pamilya nagmamahalan at nakikita si Kristo sa mga magulang, sa mga mag-asawa ay isang pamilya na lalago, isang pamilya na makakapag-share na ang pag-aasawa ng magkapamilya ay isang magandang bagay na hindi mahirap o hindi pangit na bagay. Ito po ay isang maganda, isang masaya, mahirap, oo, pero masayang journey habang tayo ay nililigtas sa ating Panginoon Jesus. Nawa po, makita natin si Kristo sa ating mga partner, sa mga partner na pinag-pray natin. Pagpalaan po tayo ngayong umaga nito at nakasama. Diyos, salamat po dahil sa pag-ibig na naranasan namin siya, nagkaroon kami ng kaibigan kung paano dapat kami ibigay sa aming mga partner. Dalangin ko Panginoon, ang bawat isa nito, gaya na sinabi ng Panginoon, ay gayahin naman kayo sa lahat ng aming gagawin at puspusin kami ng pag-ibig sa aming mga puso. At may pakita namin ito sa mga taong pinaka-special sa amin. At dalangin ko Panginoon Diyos na makita namin ang kagandahan na inyong ipinakita even before the entrance of sin. Makita namin ang kagandahan sa pag-asa. At makita namin ito kung paano ito pinili. Panginoon, sa bawat isa, sikapin namin na magkaroon ng mas malalim pang relasyon sa iyo. Sikapin namin na mas may pakita pa namin ang aming devotion sa iyo. Maraming salamat po dahil hindi niyo kami pinapabayaan. Kahit sa mga hirap na panahon ito, nakikita namin ang inyong faithfulness sa amin. Sa Panginoon Diyos, sa bawat isa sa amin, patuloy ng pagpapalang ng paranasan namin. Nabayan niyo po kami, at patuloy kami lumapit sa inyo sa mga may hirap na pagkakataon. Dalangin po Panginoon na sa mga taong nag-iisip na pumasok sa relasyon, una po naman nilang maranasan ang pag-ibig ng sa gayon Panginoon. Meron silang idea kung ano kanilang mga dapat tingnan at kung ano dapat nilang gawin. Maraming pong salamat sa araw na ito dahil sa araw na ito nagkaroon kami ng kapanginahan at naranasan namin ang iyong kabutihan sa amin.